O kaya ay career opportunity. Ayan. So, ano pa? Ang darating sa'yo. Four of Pentacles in reverse. What's with the Four of Pentacles in reverse na darating sa'yo? Three of Pentacles. Meron kang ayaw bitawan. Pwedeng kung ano yung work mo or kung saan ka na-recognize, ayaw mong bitawan yan. Mabibitawan mo din yan. Release mo yan. Kasi it's needed. Kailangan mong bitawan na you have to let go. You have to trust God. Yung ganun. Na pagkatiwala mo lang sa God lahat. Ganun. Na kung hindi mo bitawan yan, ay hindi darating to. Itong 10 of Cups. Kailangan mo talagang bitawan mo yan. Yes, kailangan mong bitawan talaga yan. No? Siguro yung need mo for control, to control everything na para stable ka, always stable ka. Ganun ba? Ano pa? Ang darating sa'yo. Minsan kasi ganun talaga yung buhay ng tao eh. Minsan ay may kailangan kang i-let go, may kailangan kang bitawan para may pumasok sa buhay mo para yan ay yung hawakan mo. So, itong person mo, no, maaring, ano to, career mo to, career, hindi, fame, kasi the star, oh, fame ba yan? Fame. Yan ang kailangan mong bitawan, yung fame. Yung desire mo for fame, na always, na hangaan ka palagi ng mga tao, o bibilib sa yung mga tao, ganun yung fame eh, oh, tama. Dahil pag nag-asawa ka na, maaring yung mga taong, syempre pag may partner ka na, pag may asawa ka, pag nalaman nila, no, yung mga nag-idolo sa'yo, o yung mga nag-admire sa'yo, ay mawala na yung admiration nila sa'yo. Kasi meron ka ng asawa, wala na sila ng chance sa'yo. Kasi iba na nag-idolize kasi sa idol nila ay umaasa yan sila na makatuluyan nila. Siyempre nangangarap din sila ng gising, mga ganun yun. Kadalasan na tawag yun eh. Nangangarap sila na makatuluyan nila yung idol nila o yung taong ina-admire nila. So, parang ma-disappoint ba sila ba? Eh, ayaw ko nang ma-idolize yan. Ayaw ko nang hangaan yan. Sabihin siguro, ayaw ko nang i-admire yan. May asawa na, may partner na, di ba? Pero meron pa rin, kung pagdating sa mga celebrity or kung hindi ka naman celebrity, pwedeng kung nag-vlog ka or else ay kilala ka, politician or celebrity or basta kilala ka or popular ka man o kahit sa community nyo na may mga nag-idola sa'yo o umahanga sa'yo o nag-admire sa'yo, ganun no. Ay kahit celebrity, hinahangaan pa rin naman kahit may asawa eh. Hindi naman parang tinatakot lang ng mga fans nila yung idol nila pag nag-asawa ay parang mag-end na yung kanilang career. Pero wala naman. Merong mga artista na nag-asawa, still ano pa rin naman. Di ba yung mga celebrity pa nga yan eh. Still ano pa rin naman, active pa rin naman at sumisikat. At madami pa rin namang humahanga. So ganun. O kung hindi man celebrity ay ano naman ang paki ng iba? Bakit magpa-control ka sa buhay? Bakit ka magpa-control sa iba?
Bakit ka magpakontrol sa manipulations ng mga tao? Di ba? Nanonood ka ba dito sa channel na to? Oo, nanonood ka dito. Kaya nakuha na yun. Wasan na yun. Lalas ka. Thanks. Birthday. Nakakiri. Masarap po. Nanonood ka daw dito sa channel na ito, kaya nakuha ka ng energy. So, kung sino makaresonate dito. Kasi collective reading ito eh. Palagi ka nanonood dito. Oh, palagi. Lagi daw. Aray. Kunwari, kung natatakot ka na mawala yung mga admirer mo. Kasi syempre kung mag-asawa ka, alam ka aasap ka sila sa'yo. Kung may asawa ka na, may partner ka na. Diba? Pero ang daming, ang daming, pagdating sa celebrity naman, ay, kahit may asawa, may anak na, ay, may mga humanga pa rin sa kanya. Walang mali siya. At least, wala nang mali siya. Hindi na sila aasa sa'yo. Kung celebrity ka, pero kung hindi, hindi. O, kung kilala ka, o popular ka sa lugar niyo, no? Pag may partner ka na, hindi na yun sila aasa. Siyempre, may partner ka na may asawa ka na di ba? Lalo kung mga new person, baka yung ex mo, pwede pa umasa sa'yo. Kasi may nakaraan kayo. Let's see. Pero pag may asawa ka na, parang, syempre, maghanap na lang yan sila ng available. Syempre, kung may asawa na. Syempre, take it now. Ganun yan. Pero, ito naman kasi, no, may divine timing. O talagang takdang oras, o nakatadaan ng oras. Pwede din ganun. May divine timing sa inyo. So, you're meant to be together ng person mo. Kahit ano pa yung situation nyo ngayon, kahit na complicated pa, kahit na yung tingin mo ay malabo, mga ganun yung situation nyo. Or else ay kahit na parang imposible, no? Na magkatuluyan kayo. Kasi minsan may mga ganyan na mga blockage ba, no? Parang challenges lang, pero yun pala it's possible. Wala imposible. Lalo na't nakaano nga kayo, nakatadhana, o pwede ding nakatakta, or you're meant to be together, ng person na yan. Ten of Cups. Sana ba yung energy ng person mo na to? Ano yung feelings ni Nine of Swords sa'yo? Guys, Two of Cups. Nafe-feel yung yung merong chemistry sa inyo. There's balance. Gusto niya talagang ma-unite kayo. You will be together na. So, ibig sabihin, kilala ka na talaga yan. Same lang ba yung feelings yung dalawa? Oo, same lang. So, ikaw din, gusto mo din na ma-unite kayong dalawa. Magkakilala na kayo. Na magkaroon na ng reconciliation, balance sa inyo. Yan yung gusto nyo. Pareho kayong dalawa. So, walang lugi. Talagang you will be happy together. And you will live a fulfilling life. And you will feel satisfied and ma-enjoy yung buhay. You will find peace sa piling ng isa't isa, and harmonious yung relationship niyo. Maging harmonious yan. Kasi talagang pareho kayong dalawa na gusto ninyo magkaroon ng union or reconciliation sa inyong dalawa.
energy ng person mo. Guys, para bang napaka-courageous ng person mo. O pinapakita niya yung kung gaano siya ka-confident and courageous, kung gaano siya strong as a person, kung gaano siya parang bibo-biba, mga ganyan ba na vibe ba? Ganong personality, bibo-biba, mga ganon. Confident. Open yung chakras niya, aligned, naka-aligned, strong, powerful. Itong person na to may maibubuga ba? Ganon. May maibubuga siya. Ayan. Ano pa? Ang ini-embody energy ng person mo na yun ang 9 of Swords. Intuition. Intuitive na person to. Malakas yung intuition nito. Spiritual. Malakas yung intuition ng person mo. Ano yung energy ba ng person mo to? Integrity dito? Sa kanya ba yan? Mukhang hindi. Upright ba to? Pahalang pa eh. Upright o sa kanya energy yan. So, may integrity yung person mo. Sa kanya energy yan. Mayroong owl. And may owl din dito. Siya to, yung may kakayanan na makita mo, obserbahan yung mga hindi na obserbahan at hindi makita ng iba. Mga ganon. Kagaya na in-explain ko kanina. So, siya yan. Ano yung iniisip ng person mo na to ngayon, ang person mo na 9 of Swords sa'yo? Nakatadhana kayong dalawa, na you are destined. Alam ng person mo na nakatadhana kayo. Yes, alam niya. That's why lumabas to, yung Wheel of Fortune. Dumaan kayo sa divine plan. Dumaan kayo sa divine plan. Mahal ka ba ng person mo na yan na 9 of Swords? Tignan na natin. Oo. Kasi gusto niya magsama kayo. Mag-umpisa na kayo magsama. Ganun yun. Purchase kayo ng house and lot para magsama na kayo sa bahay na at lupa na pinurchase ninyo. So, yan. Willing siya mag-commit sa'yo to start something stable and grounded. Alam niyo yun. Secured. And yung mag-umpisa na kayo magsama. So, willing na willing yung person magsama kayo. Gusto niya. Dito pa lang eh. Two of Cups niyo. Madami ba na-attract sa'yo? Hindi. Hindi ata. Hindi madami. Madami ba ang gusto ko mapangasawa? Oo. Pero bakit hindi sila na-attract sa'yo? Pero may mga nagkakagusto sa'yo o mukhang madami. Or kanina, madaming gusto ko mapangasawa at gusto ka i-message o gusto kong puntahan, mga ganun. Ano gusto nila sa'yo kung di sila na-attract sa'yo? More on, yung attraction kasi parang ano yan eh. Ano yung napaka-attractive, no? Na-attract sila sa looks mo, ganun yung attraction eh. Pero madami ang gusto ko mapangasawa. Ano yung gustuhan sa'yo ng mga nagkakagusto sa'yo? Ng mga nag-admire sa'yo? Pera mo? Kung may pera ka? Pera mo, guys. Kung may pera ka, kung mapera ka, lalo hardworking ka, yun ang gusto nila. Pero itong the one for you na si Nine of Swords, hindi pera ang habol niya sa'yo, no? Hindi pera ang gusto niya sa'yo, no? Upright ba to? Yung Two of Swords? Hindi nga daw pera. Palang pa kasi yun eh. Pwede 50-50. Hindi naman daw pera.
ano yung gusto niya sa'yo, yung may makasama siya, yung masaya kayo together. Yan ang tamang person, yung hindi habol ay pera. Yung kundi ay ang masaya kayo together, ang mahalin ka, ang mahalin niyo ang isa't isa, ang makasama niyo isa't isa, ang ma-enjoy niyo buhay na magkasama kayo, ganun. So, ayan. Ito na naman guys for collective reading.